Ang aming agenda ngayong araw ay ang introduction, the writing of the novel, the printing of the novel, the synopsis, the spirit of the Noli, reaction to Noli, at ang Noli artifact. Introduction. It is Jose Rizal's first novel, Noli Me Tangere. It exposes the abuses and iniquities of many Spanish Catholic friars and government officials. Dr. Jose Rizal fittingly dedicates the novel to the country of his people whose miseries and sorrow. This novel brought light to the people who awakened them to the truth of the ills of society. In early 1887, it was published in Europe. It was originally written in Spanish. The English translation of the title are Touch Me Not and The Social Cancer. The Latin title was taken from Christ's Word. Rizal made a mistake in attributing the quotation of the Gospel of Luke. John 20 verse 17, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Si Rizal daw po ay isang medicine student sa Universidad Central de Madrid at sa edad po ni Rizal na 26 ay napublish ang Noli Me Tangere. Ang nobelang isinulat ni Rizal ay ihinandog niya sa kanyang bansa upang ipakita ang mga problema ng lipunan kahit na isinulat niya ito sa lingwahe ng Espanyol. At noong taong 1887 ay napublish ang akdang sinulat ni Rizal na Noli Me Tangere sa bansang Europe. At kilala po ito sa maikling pangalan na Noli na kung ililipat sa English ay ang ibig sabihin ay Touch Me Not or The Social Cancer. At ang pamagat daw po nito ay galing sa John 20 verse 17 na ang ibig sabihin daw po ay For I am not yet ascended to my Father. Harris Beecher Stowe is the author of Uncle Tom's Cabin, influenced Jose Rizal to write Noli Me Tangere. Sabi dito, ang may akda ng Uncle Tom Cabin ay si Harris Beecher Stowe at nag-impluensya kay Jose Rizal na isinulat ang Noli Me Tangere at binalak ni Jose Rizal na maghathala ng isang aklat na maglalantad ng mga sakit ng lipunan, Pilipino at sinakop ang mga Espanyol. In January 1884, Rizal met the Filipinos in Madrid at the Paterno residence to suggest the creation of the novel. Dito ay noong Enero 1884, nakipagkita si Rizal sa mga Pilipino sa mga Madrid sa Paternong resident upang imungkahi ang paglikha ng novel. And it was unanimous approved by those who were present at the reunion. Sabi dito ay lubos na sinang-ayunan ang mga naroroon sa pagtitipon, kabilang dito ang may mga Paterno, Pedro Maximinia at Antonio Garciano Lopez Siena, Valentina Ventura at Eduardo Delete, Evaristo Aquire at Julio Laurente. On January 2, 1884, Rizal explained in letter by proposal on the book, it was unanimous approved. Noong January 2, 1884 ay ipininiwanag ni Rizal sa kanyang liham na may proposal on the book. Ito ay lubos na sinang-ayunan at inaprubahan, ngunit pagkatapos daw ng nagkaroon ng mga paghihirap at pagtutol at tila pagkakaiba sa kanya. Difficulties and objection were raised afterward, but it seems odd and the number of the gentlemen who stood up reposed to discuss this matter increased. Dito ay may pagtutol at paghihirap at ibangon pagkatapos, ngunit tila kakaiba at ang ibang mga Ginoo na nagsitatayuan at nagtangging talakayin ang bagay na iyon. Rizal noticed that his compatriots were more interested in writing about women and is spending time at gambling of printing with Spanish women instead.
Dito is napansin ni Rizal na mas may interesado ang kanyang mga kababayan sa pagsusulat tungkol sa mga kababaihan at sa paggugol ng oras sa pagsusugal at panliligaw sa mga babaeng Espanyol. Near the end of the same year, he began writing the novel by himself in Madrid, where he completed around half of it. Sabi dito ay parehong taon sinimulan niyang isulat ang nobela ng mag-isa sa Madrid at kung saan halos natapos niya ang kalahating ito. In 1885, he left from France to write the third quarter of the novels in Paris. Sa Paris daw ay nagtungo si Jose Rizal upang isulat ang ikatlong bahagi nobela noong 1885. Then he continues his novel is Well-Heard from April to June 1886. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang nobela sa Well-Heard mula noong Abril hanggang Hunyo 1886. And the finish of Noli Me Tangere is Berlin, Germany at has end of the year 1886. Dito ay pagkatapos ng taong 1886 ay tinapos niya ang Noli Me Tangere sa Berlin, Germany. Lastly, the final draft was ready to publish in the year of 1887. Noong taong 1887 ay handa nang isiwalat o ihatala ang huling draft. Between 1886 and 1887, perhaps one of the most stressful part of his life when preparing the novel to publish, he was actually debating that it might not be released. But Dr. Maximo Viola, his friend, helped him release the novel. But Rizal made some adjustment to economize in its printing. Ito po ay sinasabi na noong 1886 at 1887 daw po ay inihanda na ni Rizal ang kanyang nobela. Isa din po ito sa pinaka-stressful na nangyari sa kanyang buhay. Nag-inalangan din po dito si Rizal na baka hindi ito mailabas. Pero dahil kay Dr. Maximo Viola na kanyang kaibigan, tinulungan niya po ito na mai-release ang nobela. Nag-isip po si Rizal na bawasan ito para makatipid din po sa pagpapaprint nito. Rizal removed chapter 25 when the title of Elias and Salome. Following the chapter of In the Woods, he lent 300 pesos to Rizal, which was used to publish the first 2,000 copies of the Nole. And it officially came up on March 29, 1887. On March 21, 1887, Rizal sent the first original copy of the novel to Blumentritt. Sinasabi po dito na tinanggal daw po ni Rizal ang chapter 25 na may pamagat na Elias at Salome. Ito ay kasunod ng In the Woods. Dito po gumastos si Rizal ng 300 pesos para mapaprint niya ang 2,000 copies ng Nole. At opisyal na lumabas ang nobela noong Marso 29, 1887. Pero noong Marso 21, ipinadala ni Rizal ang unang orihinal na kopya ng nobela sa kanyang matalik na kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Because of his generous act, Rizal identified him as the savior of the Nole. The author of the novel gave him a gallery proof of the Nole. Also, he was the one of the people who had a first copy of the novel. Dr. Maximo Viola was the first to read and appreciate Rizal's works. Sinasabi naman po dito na kinilala naman ni Rizal si Dr. Maximo Viola dahil sa kanyang kabutihan. At kinilala din ito na tagapagligtas ng Nole. At si Maximo Viola naman po ay isa sa nabigyan ng kopya ng nobela. Binigyan din siya ni Rizal ng gallery proof ng Nole at
kinilala si Dr. Maximo Viola na unang nagpahalaga at bumasa sa mga gawa ni Rizal. The synopsis. Crisostomo Ibarra is weighty Filipino returned to the Philippines after studying in the Europe, attending a welcome party in Capitan Tiago House. Significant figures at the party include Padre Damaso, who insult Ibarra, and Lieutenant Guevara, who reveals the troubled history of Ibarra father Don Rafael. Don Rafael was imprisoned and destroyed after being falsely accused of firstly and filibuster, leading to his eventual death in prison. Sabi po dito, si Crisostomo Ibarra ay isang mayamang Pilipino na bumalik sa Pilipinas matapos siya mag-aral sa Europe. Sinalubong siya ng isang malaking salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago. Doon ininsulto siya ni Padre Damaso, ngunit kagad din ibinunyag ni Teniente Guevara ang malungkot na istorya ng kanyang ama. Ayon kay Teniente Guevara, si Don Rafael ay ama ni Ibarra ay nabilanggo, pinahirapan at namatay sa kulungan matapos siyang pagbintangan ng isang kalaban sa simbahan. Ibarra visit Maria Clara and later seek his father's grave, discovering that his remains had been discarded. Following a picnic where Ibarra saved Elias from a crocodile, tension rise. Yes, Ibarra learning of a plot against him during a town fiesta. During the school foundation ceremony, a collapse almost kills Ibarra, but Elias saved him. As confrontation at a banquet leads to Ibarra being excommunicated and his engagement to Maria Clara being called off. Dito naman po, pagkatapos nito, binisita ni Ibarra ang kanyang kasintahan na si Maria. Kalaunan, hinanap niya ang kanyang puntod ng kanyang amang, ngunit nalaman niyang nawala ito. Sa isang picnic, niligtas ni Ibarra si Elias mula sa isang bahayan na naging simula ng kanilang pagiging kaibigan. Unti-unting lumabas ang tensyon dahil sa mga nagbabalak ng masama laban kay Ibarra, lalo na sa isang piyesta. Ibarra is implicated in field uprising, arrested but escaped with Elias' help, who reveals that Maria later heir to Padre Damaso. Elias sacrificed himself to protect Ibarra. During their escape, he shared a patriotic message as he dies. The apology reveals Captain Tiago dislined Padre Damaso, that Maria Clara, a nunnery, and the troubling fate of Salve. Sabi dito, sa panahon ng pagtatayo ng isang paaralan, gumawa ang isang struktura na muntik ng kinamatay ni Ibarra. Ngunit muling iniligtas siya ni Elias sa isang panig dahil sa maliit na pagtatalo. Si Ibarra ay tiniwalag sa simbahan at ang kasunduan nila ni Maria ay magpakasal at pinawalang bisa. Isinakripisyo ni Elias ang kanyang sarili upang maprotektahan si Ibarra sa kanilang pagtakas bago siya mamatay. Nagbahagi siya ng isang mahabang makabayang mensahe. Nagtatapos ang kwento sa pahina ng paghina ng kalusugan ni Kapitan Tiago, pagkamatay ni Padre Damaso, pagpasok ni Maria Clara sa kumbento at ang malungkot na sinapit Salve. Maria Clara, modeled after Rizal love, represent the ideal Filipinas devoted to their husband. Kapitan Tiago illustrates wealthy Filipinos supporting colonial powers to maintain status, contrasting with Philosopher Tasio, who represent misunderstood intellectuals. Elias symbolizes the Filipino desire for liberation for Spanish rule, while Sisa and her son represent the
oppressed Filipino family. Si Maria Clara daw po ay kumakatawan sa ideal na babaeng Pilipina, tapat at pagmamahal. While Kapitan Tiago ay inilalarawan ang mga mamamayang Pilipina sumusuporta sa mga kapangyarihan kolonyal upang mapanatili ang katayuan, kaiba kay Pilosopo Tasio na kumakatawan sa mga hindi naintindihang intelektual. Si Elias naman ay sumusumbolo sa pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. At ang pamilya naman ni Sisa ay kumakatawan sa mga pamilyang Pilipino na inaapi at pinagsasamantalahan ng mga mananakop. The spirit of Noli. Noli Me Tangere portrays Filipino society during Spanish colonial era, highlighting the corrupt Spanish official and prayers as causes for societal backwardness and anti-intellectualism. Rizal described the novel as an important account of Tagalog life and history from the last decade. The characters represent various societal types. Crisostomo Ibarra symbolizes educate Filipino with aspiration for progress, while Damaso embodies corrupt prayers. This slide ay nagpapakita ng nobela kung ano ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila, lalo na kung paano inaabuso ng mga tiwaling opisyal at pari ang kanilang kapangyarihan. Ikinuwento nito ang buhay ni Crisostomo Ibarra, isang batang Pilipino nagbalik sa kanyang bayan matapos mag-aral sa Europa, upang dumiskubre lamang ang kawalang katarungan, pang-aabuso at pagdurusa sa kanilang sariling bayan. Doña Victorina and her husband Don Tiburcio and Taifi, ambitious Filipinas and incompetent Spaniards respectively. Padre Salve demonstrates the hypocrisy of supposedly gentle but weak Spanish peers, while Don Rafael Ibarra represents victorious, wealthy Filipinos. Si Doña Victorina and her husband naman ay naglalarawan sa mga ambisyosong Pilipina at walang kakayahang mga Espanyol ayon sa pagkakabanggit. At si Padre Salve naman ay pinapakita ang pagpapaibabaw ng mga dapat sanay mabait ngunit masamang mga prailing Espanyol. At si Don Rafael Ibarra naman ay kumakatawan sa mabait at mayamang mga Pilipino. Reaction to Noli. The Noli created outrage among Spanish officials and friars, while being defended by Rizal friends and supporters, such as Ferdinand Blumentritt and Dr. Miguel Moraita. Rizal's family felt negative consequences from the novel even before his return home, evident through coded warning from his brother Pasiano. Upon Rizal's return in 1887, Governor General Emilio Torrero learned of attempt to prohibit to the Noli by Archbishop Bernardino Nosaleda, despite finding nothing criminal in it. Ang Noli Me Tangere daw po ni Jose Rizal ay nagdudulot ng matinding galit sa mga opisyal at prailing Espanyol dahil inilatad nito ang kanilang mga pang-aabuso. Gayunman, pinagtatanggol ito ng mga kaibigan ni Rizal tulad ni na Ferdinand Blumentritt at Dr. Miguel Moraita dahil sa nobelang pinag-initan ang pamilya ni Rizal, at si Pasiano ay nagpadala ng mga lihim ng babala sa kanya. Pagbalik ng Rizal noong 1887, sinuri ni Gobernador General
Emilio Terrero ang aklat sa kabila ng pagtutol ni Arzobispo Nosaleda at nagtuklasan niyang walang kasalanang kriminal dito. An ad hoc committee from the University of Santo Tomas condemned the Noli as detrimental, political, unpatriotic, and heretical, leading to recommendation for its ban. Vicente Barrantes harshly criticized the Noli in Madrid newspaper, with some Spanish Cortes members labeling it as anti-Catholic and socialistic. Jose Rodriguez, an Augustinian priest, wrote 8 pamphlets against the Noli, while Vicente Garcia defended it, countering claims about Rizal credential. Nang nilathala ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere, ito ay naging kontrobersyal dahil nilathala nito ang mga pang-abuso ng mga praile at opisyal ng Espanyol. Isang komite mula sa UST ang nagsabing ang nobela ay mapanganib, di makabayan at heretiko, kaya inirekomenda nila ito'y pagbawal. Si Vicente Barrantes ay isang manunulat sa Espanya ay bumatikos dito at tinawag itong anti-katoliko at sosyalista. Si Padre Jose Rodriguez naman ay sumulat ng 8 apelyido kaingat kaayo upang hadlang ang pagbabasa ng Noli. Ngunit si Vicente Garcia, isang paring Pilipino, ay pinagtanggol si Rizal. Sinabing makaturungan sa makatuwiran ang kanyang sinulat. Rizal experienced significant backlash for the Noli being branded variously and claiming that it he noted the irony of his book being destroyed by enemies and sold by friends, resulting in a profitable black market for the illegal novel. Rizal received a death threat chillingly signed by a priors, killing him while avoiding accountability for the threat. Matapos mailathala ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere, nakaranas siya ng matinding batikos puna sa pang-abuso ng simbahan at pamahalaan. Tinuring siya na anti-katoliko, anti-Espanyol at revolusyonaryo. Sa kabila ng pagbabawal, lalong lumaganap ang interes ng publiko, kaya palihim na ibinibenta ang aklat sa mataas na presyo, nagdulot ng itim na pamilihan or black market. Tumanggap din siya ng bantang kamatayan ng nilagdaan ng isang praile na layunin takutin siya ng hindi nagpakilala. Sa kabuuan, pinakita ng pangyayari ito na ang Noli Me Tangere ay naging simbolo ng katotohanan at pagbabago, ngunit nagbunga rin ng panganib at galit laban kay Jose Rizal. The Peacock Garden Resort in the Baclayon displays the furniture scent used by Dr. Carl Ulmer during Jose Rizal's stay in Wilhelmsburg in 1866. Parts of Rizal's work, the nail work likely written white, using this furnishing as the last chapters, were composed at Ulmer's home, Hans Scoop. The owner of the resort acquired the furnishing from Ulmer's family in return for his support of Rizal's values. The Knights of Rizal School has a notable connection to a Filipino member.